First reason kung bakit naglalagay ng liston ay para daw matibay yung kahoy natin. Which is, I totally agree. Kasi kung wala siyang liston, exposed na exposed yung kanto ng ating mga kahoy. Next thing kung bakit gumagamit ng liston ay para mas maganda siyang tingnan. And I also agree on that. At kung tayo naman ay magpipintura, mas makakatipid tayo sa pintura. Kasi matatakpan na yung mga pores ng kahoy, especially yung end grain. Pero alam nyo ba na may mas maganda pang paraan kesa sa pagliliston? Mas mura, mas matibay, mas presentable, mas madaling magpintura. Woo! Good day everyone! This is your DIY Dad of BRB Woodworks, maker of quality custom woodworks. Cabinets ang isa sa pinakamarami kong projects sa shop. Commonly, laminated boards for modular cabinets or painted finish, na mas kilala sa tawag na Duco Finish. At isa sa preparasyon ng pag-Duco Finish ang pag-uusapan natin ngayon dito sa episode ng DIY Dads Watch, Learn, Enjoy, and Create. Bago magpintura, nakasanayan na natin ang pagliliston ng mga kanto ng mga ginagawa natin. Ang liston ay pwede natin gawin sa sarili nating mga shops kung gugustuhin natin. Ito ang mga liston na nabibili sa mga local hardwares. Kadalasan, 3/4 of an inch to 1 inch ang kanyang lapad. Ang kanyang kapal naman ay kadalasan nasa 1/4 to 1/2. At ito naman yung mga liston na ginawa ko dito sa aking shop. Mas kontrolado ko yung lapad at yung kapal na gagamitin ko para sa aking project. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano kinakabit ang liston. Inilalagay ang liston sa mga kanto ng mga ginawa nating cabinets para mas tumibay, mas malinis tingnan, at mas matipid sa pintura. Kung ito yung liston, ipapatong mo lang siya dito, like that. Pwede rin namang naka-miter cuts or ikanto mesa. Pero kung pipinturahan mo rin naman siya, hindi mo na siya kailangan ikanto mesa. So, mag-sample tayo dito sa aking piece ng plyboard. Unang paraan ay ang paglalagay ng glue sa kanto ng kahoy na paglalagyan ng liston. At yung liston, nilalagyan din ng glue. Didikit siya at lalagyan ng painter's tape. Then, hihintayin siyang matuyo. Ibang pamamaraan naman, glue, but instead of using painter's tape, yung iba ay gumagamit ng pako or brad nail. Pwede naman, after nung maset, after ng ating painter's tape, pwede pa tayong maglagay ng brad nail. Okay na yung liston natin, tuyo na siya. First reason kung bakit naglalagay ng liston ay para daw matibay yung kahoy natin. Which is, I totally agree. Kasi kung wala siyang liston, exposed na exposed yung kanto ng ating mga kahoy. Veneers na kasi ito eh. So, if magkakaroon ng impact, possible mag-chip ngayon or mabakbak yung kanto ng veneers natin. At pwede doon magsimula yung malaking sira ng kahoy natin. Kasi pwede mabakbak yung veneers eh. Kung meron tayong liston, medyo mas may impact resistance siya. Pero, hindi pa rin maiiwasan na pwede siya magkaroon ng dent. Next thing, kung bakit gumagamit ng liston, ay para mas maganda siyang tingnan. And I also agree on that. Kung wala nga naman siyang liston, exposed na exposed yung kanto ng kahoy natin, especially kung plywood or plyboard yung gagamitin natin. Mas presentable kung may liston. At kung tayo naman ay magpipintura, mas makakatipid tayo sa pintura. Kasi, matatakpan na yung mga pores ng kahoy, especially yung end grain. Pero, alam nyo ba na may mas maganda pang paraan kesa sa pagliliston? Mas mura, mas matibay, mas presentable, mas madaling magpintura. I made this medicine box for my shop. At plano ko siya pinturahan. Pero, bago ko siya pinturahan, ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong proseso na instead na gumamit tayo ng liston, ay hindi na. Wow! Pero, magkakaroon tayo ng mas magandang resulta. Mas matibay, mas may impact resistant, mas presentable, mas matipid sa pintura or sa iba pang materyales, at mas madali siyang iprepara para sa pagpipintura. Instead na liston, ay gagamit tayo ng Bostik El General All-Purpose Epoxy. Ang Bostik El General All-Purpose Epoxy is an easy-to-mix and apply multi-purpose thermosetting material that exhibits excellent bonding properties on various materials such as wood, metal, concrete, glass, ceramics, porcelain, PVC, and most plastics. It is water-resistant and chemical-resistant. It can also be used as filler and coating. Ito yung component natin na isa. At ito yung component na pangalawa, which is
Pag pinaghalo natin siya, si part A at si part B, magkakaroon tayo ng mas matigas na component which is magpo-protect or magko-cover na isang surface na paglalagay natin. Kuha lang tayo ng konting amount muna, then din sa part B, kukuha rin tayo ng sing dami niya. Then sila ngayon yung imimix natin. Imimix lang natin siya thoroughly until maging homogeneous yung color niya. Homogeneous means iisang kulay na lang siya, wala kang makikita nung parang pink na yan at saka nung white. Yan. So, meron na tayong mixed components. Naging lighter pink yung color niya. And this mixture, ito na ngayon yung i-apply natin sa mga kanto na paglalagyan natin. Na instead na liston, Bostik El General All-Purpose Epoxy ang gagamitin natin. And later, ipapakita ko sa inyo kung bakit mas worth it siya kaysa sa paggamit ng liston. Since I connected all the parts using yung pocket hole joinery, syempre may mga pocket holes tayo dyan. Pocket holes ay isa sa pinakamatibay na joinery. At ang Bostik El General All-Purpose Epoxy ay hindi lang pang-alternative para sa mga liston. Pwede rin siyang pang-cover up ng mga malalalim na irregularity sa kahoy or ng mga pocket holes. I'm done with the application of our Bostik El General All-Purpose Epoxy dito sa aking medicine cabinet. Sa top, natakpan na natin yung ating pocket holes and yung ating mga edges. We will leave it here for a moment. Hintayin natin siyang matuyo and then pag natuyo, proceed tayo sa next process. Finally, tuyo na yung ating inaplayan ng Bostik El General All-Purpose Epoxy. The next process will be, we will sand this. I will use an orbital sander and yung aking grit is grit 180. Sobrang tigas yung nilagay natin na epoxy. Pero, despite of that hardness, hindi siya ganun kahirap liyahin. Tapos na ako sa sanding. And to seal the deal, magkakaroon tayo ng actual comparison between sa may liston at itong inaplayan ko ng Bostik El General All-Purpose Epoxy. And we will start with an impact test. Let's see kung gaano nga ba katibay ang may liston. We will apply same amount of impact. Let's now compare. So mapapansin natin, mas malalim yung dent dito sa liston compare dito sa may El General All-Purpose Epoxy. Matibay ang may liston, pero mas napatunayan ko sa inyo na mas effective at mas matibay ang inaplayan natin ng Bostik El General All-Purpose Epoxy compare sa nilagyan natin ng liston. Itong may liston natin, kitang-kita pa rin yung butas na pinagdaanan ng brad nails natin. Para makonsil yan, syempre mag-a-apply tayo ng masilya. Dito naman sa inaplayan natin ng Bostik El General All-Purpose Epoxy, optional na lang ang pagmamasilya. Actually, pwede ka na nga hindi magmasilya eh. At usapang pagpipintura, saan ka ngayon makakatipid? Syempre, mag-iisip ka na sa paglalagay ng panibagong masilya. Dito, obligadong magmasilya ka pa. Dito, pwedeng hindi na. Hindi ka lang nakatipid sa materyales, nakatipid ka rin sa time and effort. Ang liston kasi, hindi maiiwasan na hindi siya kapantay ng mga boards na paglalagyan mo. Kasi ang board minsan ay iba-iba. May 16mm, 17mm, 18mm, or 19mm. Ang liston natin, depende kung ano yung mabibili natin sa hardware store or kung ano yung available natin sa shop. Ano pa man ang mangyari, magtitrim at magtitrim pa rin tayo. Kasi hindi naman tayo gagamit ng mas manipis ang liston compare dito sa ating board na ginamit. Mas okay yung mas makapal. Mas makapal na kailangan pa natin mag-invest ng time and efforts para ipantay siya. So, saan ka mas nakatipid? Sa may liston or yung nilagyan natin ng Bostik El General All-Purpose Epoxy? Dito kasi, sa paglalagay ng liston, gumastos ka sa pambili ng ating liston or gumamit ka ng materialis mo sa shop para maagawa ng liston. Gumamit ka pa ng brad nail na connected sa air compressor, wood glue, at saka ng painter's tape. Dito naman, ang ginamit lang natin, isang material lang.
ang ating Bostik El General All-Purpose Epoxy. Magliliston ka pa rin ba ngayong naipakilala ko na sa inyo ang ating Bostik El General All-Purpose Epoxy? Mas matibay, mas presentable, at mas matipid gamitin. I hope may natutunan naman kayong bago. Once again, this is your DIY Dad of BRB Woodworks. Until next time.